Okay mga guys, no? So, ang Amerika daw ang Amerika, ready for war na. Ang lupit. Matindi talaga to si Uncle Sam, no? Si Uncle Sam ng Amerika. Anytime naman talaga ready, no? Anytime naman talaga ready ang Amerika, si Uncle Sam, sa kahit anong gera. Ayan ang pinakamaganda. No? Kaya nga, nag-deploy na si Uncle Sam ng aircraft carrier, nuclear carrier. Dineploy na sa Venezuela. Malupit talaga, no, si Uncle Sam. Matindi bakit kaya pinadala? Kasi nga may mga matitinding makukulit doon sa Venezuela. So kaya nga nagpadala si Uncle Sam ng puwersa doon. At isa pa mga guys, huwag magpaloko sa mga incheck o sa China. Talaga naman manluloko tong China, no? Alam naman ng buong mundo, kahit kayo, no, kahit kayo mga Pilipino, no. Talaga namang hanggang bunganga lang to ng mga incheck natin. So itong ating bibigyan ng reaction video, no, komentaryo, criticism, kung ano man inyong saloobin diyan, pwede rin naman kayo mag-comments diyan sa baba. Okay, no? So bago tayo mag-umpisa mga guys, no, kung bago pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, no? And please paki-subscribe din kay Good News Philippines. So sa kanyang video to, nabibigyan natin mainit na reaction to Kasi ito yung mainit na balita tungkol sa West Philippines na naman. Itong mga inchi kasi na to, nakakabwisit talaga. So okay, no? Iumpisa na natin. Tama si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. Tunay na hindi mapagkakatiwalaan ang China. Taong 2015, si President Xi Jinping mismo ang nagsabi ng siya ay nasa Amerika na hindi nito imimilitarize ang Spratly Islands at ang West Philippine Sea. Maritime rights and interests. Hay nako, kailan ba talaga nagsabi ng totoo to si Xi Jinping, no? Noon pa yan napakasinungaling. Kaya tungkol sa West Philippine Sea, di ba? Yung sabi nila, magtatayo lang ng mga bahay ng mga mangingisda nila. Ngayon, ang ginawa nila ayun, nagtayo ng military base. So talagang si Xi Jinping talaga, napakasinungaling mo talaga. Kaya nga wala na nagtitiwala, no? Wala na nagtitiwala kay Xi Jinping. We are committed to maintaining peace and stability in the South China Sea, managing differences and disputes through dialogue, and addressing disputes through negotiation, consultation, and peaceful manner, and exploring ways to achieve mutual benefit through cooperation. We're committed to respecting and upholding the freedom of navigation and overflight that countries enjoy according to international law. Relevant construction activities that China are undertaking in the islands of South Nansha Islands do not target or impact any country, and China does not intend to pursue militarization. Pero matapos lamang ang ilang taon, bumungad sa mundo ang ginawang artipisyal na isla ng China sa West Philippine Sea na nilagyan ng mga armas at radar na mga pasilidad at taliwas sa ipinangako ng Chinese Communist Party. Department of National Defense Secretary Gibo. Yan, tingnan na naman Ayun yung tinayo nila. Dati, ang sabi nila, magtatayo lang para sa mga mangingisda namin. Kalaun-launan, di nagtagal naging military base ng China. Mga manloloko talaga to, manloloko talaga to Xi Jinping talagang di dapat pagkatiwalaan to, no?
Teodoro Jr. binalaan ang mga kababayan natin na naghihikayat na tumiwalag ang militar ng Pilipinas sa kasalukuyang gobyerno ng bansa. Ayon sa kalihim ng depensa, mag-ingat tayo dahil kapag militar ang namumuno sa Pilipinas tulad ng bansang Myanmar, mas lalong babagsak ang ekonomiya at ang pamumuhay sa Pilipinas. Ito ay paraan lamang ng ibang merong personal na interes sa politika. Dagdag pa ng kalihim ng depensa, mas mapag-iiwan ang Pilipinas dahil hindi na ito kikilalanin ng ibang mga bansa kapag nangyari pabor ito sa China. Kapag wala na tayong mga kakamping bansa, mas madaling masakop ng China ang West Philippine Sea at maging ang ibang mahalagang katubigan ng Pilipinas na mayaman sa oil at gas. Bukod tanging China at mga bansang komunista o diktador ang kikilala sa Pilipinas kapag tayo ay pinatakbo ng isang military junta. Sir, last na lang siguro, sir. Yes, itong marami kasing nagpapabagsak sa gobyerno na ni PBBM. So dahil nga sa nangyayaring mga mga korupsyon, mga magnanakaw, mismo mga nagnanakaw ay mga nakapwesto sa ating gobyerno, no. Kaya nga gusto yung ibang gustong may sariling interes gusto magkaroon ng military takeover o military junta. Napakahirap naman nun, mga kababayan, pag military na ang humawak, sa ating bansa. Mahirap na, maraming mangyayari dahil wala nang batas. Nabanggit nyo sa speech nyo po na nagpo-focus na tayo sa defense posture, pero dito sa atin may mga ilang retiradong sundalo na nagpapakalat po ng fake news against the military, and among them may mga naghihikayat akong mag-aklas sa gobyerno. Ano po yung masasabi niyo po rito? Well, tingnan nyo naman, yung mga retiradong, ayun ang balita, mga retiradong mga general ng AFP, ayun pala yung mga mga nagpapakita o nagpaparamdam ng military takeover. Ayun ang sabi. Ano ba naman kayo? Guguluhin nyo talaga ang bansa, Natural, itong mga to, siguro examinin natin ang motibo. Dahil pag naghihikayat ka ng sandatahang lakas na mag-aklas sa gobyerno, ginugusto mo ang militar na magpatakbo ng gobyerno. Di ba? At the end of the day, wala nang batas kasi. At rule of law, nawawala. Ngayon, sino ang makikinabang? Ang makikinabang lamang ay ang mga kapanig ng mga bansa na hindi kasama ng buong mundo. Bakit? Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China, kaya sanction nga sila eh. So, if you're willing to risk extra constitutionality in the face of sanctions, sino makikinabang? Sir, para po sa sitwasyon ng Myanmar, sir. Well, exactly the situation of Myanmar. Thank you for pointing that out. Exactly, and I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the tignan nyo naman, kung military na ang maghahawak sa ating bansa, magiging katulad tayo ng Myanmar. Yung Myanmar, kasi sa dami rin ng mga magnanakaw, mga magnanakaw na politiko doon, talagang nagsiaklasan na rin mga military. Ngayon, sa Myanmar, mga militar na ang umahawak, wala nang batas. So talagang napakahirap nun, mga kababayan, mga guys, wala nang batas. Wala nang batas, kundi military na talaga ang nagpapalakad sa bansa. Mahirap nun. the day, any extra constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya.
no? Kaya be careful for what you pray for, you may just get it. Yan ang kasabihan, di ba? So you support, sir, yung pag-review sa pension system po ng mga retirees nga po na may mga, let's say, seditious statement or Well, misinformation? on two counts. Number one, nire-review din natin yung pension system naman. Hindi lamang for the obligations that come with it, pero sa benepisyo din ng ating retirees. Kasi probably 99% ng ating retirees are law-abiding. They know the limits of what the armed forces should and can do. And they also have sacrificed the better part of their lives honorably. So their benefits should be also adjusted, no, to keep in step sa adjustments din na nakukuha ng ating armed forces ngayon, no? Ngayon, that is the major initiative. Yung major initiative talaga kung paano mapabuti ang buhay ng mga retirado. Kaya meron tayong Veterans Valor Clinics, Veterans Health System, pension. Ay, nako. Ito pala mga retirado, no? Ito pala mga retirado ang nagpapakalat, no? Ang gusto yatang magkaroon ng military junta. Ay, nako. Retired na sila, no? Ano naman sila? Dapat baga ng mga retired na, tahimik na lang. Kumbaga, ialay nyo naman lang ang inyong buhay sa inyong pamilya at sa mapayapang bansa. Hindi na yung kung ano-ano pang nasa isip nila na mag-take over. Mahirap yan, mga kababayan. No? Reform, adjustments. On the other hand naman, sa mga kaso na ganito na talagang lantaran, dapat i-prosecute ito at pag convicted, tanggal ang pension. Sa ibang balita naman, matapos magyabang ni President Maduro na nakahanda ang kanilang 5,000 mga Russian anti-aircraft missile na kanilang ipinosisyon sa iba't ibang lokasyon sa Venezuela, President Trump kinulat ang buong mundo matapos iniutos nito ang deployment ng isa sa pinakamalakas na carrier strike group sa Armada ng Hukbong Dagat ng Amerika. Gerald Ford Carrier Strike Group ipinadala ng Amerika malapit sa Venezuela. Ayaw mang kumpirmahin ng Trump administration pero nitong malalim na intensyon sa area ng US Southern Command. Sasali Wow! Nantapang nito, no? Yung ng Venezuela, no? Malalaban kay Uncle Sam. Kaya tuloy yun, nag-deploy na si Uncle Sam ng powerful na panggera, no? Yung aircraft carrier. Ayan. Kaya nyo bang tapatan yan, Venezuela? ang Gerald Ford Carrier Strike Group sa mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng Amerika sa rehiyon. Kabilang na ang mga guided missile destroyer na USS Jason Dunham, DDG-109, USS Gravely, DDG-107, USS Stockdale, DDG-106, guided missile cruiser, USS Lake Erie, CG-70, Littoral Combat Ship USS Wichita, LCS-1, isang nuclear attack submarine, amphibious warship USS Iwo Jima, LSD-7, USS Fort Lauderdale, LPD-28, USS San Antonio, LPD-17, kasama ang 22nd Marine Expeditionary Unit. Dagdag pa dito ang mga asset ng US Air Force na ipinadala sa Puerto Rico, kabilang na ang mga F-35, Lightning II, Joint Strike Fighters at mga MQ-9 Reaper. Tingnan nyo naman mga kababayan, napakatindi napakatindi naman pinadala ni Uncle Sam talagang kayang-kayang burahin yung bansang Venezuela, no? Tapos tingnan mo kanina, 'di ba? Lalaban daw ang Venezuela. Para lang kayong langgam sa Amerika, no? Pag lumaban ang Venezuela sa Amerika, para lang silang yung langgam na tinapakan. Kawawa. Ay nako, sana nga magbago na kayo mga Venezuela. Tatapang nyo kasi. Kulang naman kayo sa sa gamit. Okay, no mga kababayan, so hanggang dito na lang tayo. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please don't
don't forget like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos, na sa ganun ma-update pa kayo ng sa mga video na aking pang i-upload sa susunod na araw. Salamat.